3 araw bago magsimula ang digmaan, sinabi ng Iran na abot lang ng 2,000 kilometro o 1,200 milya ang kanilang mga misil. Kahapon, nagpakawala sila ng mga misil sa isang base ng US-UK na humigit kumulang 4,000 kilometro o 2,500 milya ang layo. Ibig sabihin, nagsinungaling ang Iran tungkol sa kakayahan nila. Ngayon, alam na natin hanggang saan ang kaya nila. Heto pa ang detalye. Iniulat ng Wall Street Journal na nagpakawala ang Iran ng 2 intermediate-range ballistic missile sa Diego Garcia, isang base ng US-UK sa karagatang Indian. Sa kabutihang palad, ang isang missile ay pumalya habang dumilipad, at ang isa pa ay malamang na na-intercept o pumalya rin. Hindi natin tiyak, pero ang alam natin ay walang nasaktan. Wala talagang tinamaan. Pero sa kabila nito, malaki pa rin ang naging epekto ng pag-ataking ito. At narito kung bakit ito mahalaga. Kita mo, ang Diego Garcia ay isang isla sa karagatang Indian na nasa mga 4,000 kilometro o 2,500 milya mula sa Iran. Kung may misil ang Iran na abot ang base na ito, magbabago ang lahat sa digmaang ito. Bago magsimula ang digmaan, sinabi ng Iranian Foreign Minister sa publiko habang nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos ang Iran na ngayon ay alam nating kasinungalingan pala yon. Sinabi niya na wala raw long-range missiles ang Iran na lampas sa 2,000 kilometro. At ito ay matagal nang sinasabi ng Iran sa publiko. Sinabi ng Iran na ipinagbawal ng kanilang kataas-taasang pinuno sa militar ang paggawa ng missiles na lalampas sa 2,000 milya ang lipad. At dahil dito, hindi banta ang Iran sa mga bansang Europeo o sa Estados Unidos. Ngayon, 3 linggo matapos ang pahayag, nagpapalipad na sila ng mga missile na abot 4,000 kilometro. Kaya kung susumahin, ibig sabihin, abot ng Iran ang mga lungsod tulad ng Roma, Paris, Berlin, Oslo at maging ang Warsaw. Nagsinungaling ang Iran tungkol sa kanilang kakayahan habang hindi tapat sa negosasyon. Ito ang isa pang dahilan kung bakit komplikado ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat kanina, pinapayagan na ng UK ang US na gamitin ang mga base militar ng Britanya para sa opensibong pag-atake. Dahil sa kilos ng Iran sa Strait of Hormuz, maaring gamitin ng US ang mga base para tugisin ang imbakan at launcher ng misail ng Iran. Akala ng marami, tinatarget na ng Iran ang base ng UK-US sa Diego Garcia dahil sa balitang ito. Pero alam niyo ba, naglabas ng pahayag ang British Ministry of Defense na pinabulaanan ang teoryeng iyon. Ayon sa British MOD, sinubukan ng Iran na tamaan ng Diego Garcia nitong mga nakaraang araw, hindi kahapon. Ibig sabihin, inatake ng Iran bago pa pinayagan ng UK ang US na gamitin ang kanilang mga base. Ibig sabihin, malamang ang pag-atake ng Iran ang dahilan kaya ginawa ng United Kingdom ang desisyon nila kahapon. Ang agresyon ng Iran ay nadudulot ng mas maraming bansa na makidigma sa kanila. Bukod pa rito, kung kayang tamaan ng Iran ang mga lungsod sa Europa, malinaw na may dahilan para simulan ang operasyong ito. Nagsisinungaling ang Iran tungkol sa kaya ng kanilang mga misil na tamaan ang mga kabisera sa Europa. Ngayon, ibig sabihin din ito na dapat masisihin ang administrasyon sa pagmamadali o, alam mo na, sa pag-apura sa paglulunsad ng operasyong ito. Ganito ang ibig kong sabihin. Kung may ebidensya tayong mas malaki ang kakayahan ng Iran kaysa sa sinasabi nila, dapat ibinahagi natin ito sa mga bansang Europeo. Dahil mas malamang na magkaroon tayo ng mas malaking koalisyon, mas maraming bansang Europeo ang posibleng sumuporta. Pagdating sa operasyong militar na ito, sa digmaang ito, kung alam nila ang totoong kakayahang militar ng Iran. Ngayon, mula sa pananaw ng Iran, mukhang lumalaki ang koalisyon laban sa bansa araw-araw. Kanina lang umaga, 22 bansa ang naglabas ng magkakaugnay na pagkondena. At ang listahan ng mga bansa ay kasama pa ang mga bansa sa Gulpo tulad ng UAE at Bahrain. Mahalaga ito dahil ang UAE at Bahrain ang mga unang bansa sa Gulpo na opisyal na kumondena sa aksyon ng Iran sa Strait of Hormuz. Ngayon, wala pa tayong mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Qatar at Oman na kasali. Pero maari silang sumali sa lalong madaling panahon. Kahapon, unang pinayagan ng Saudi Arabia ang US military na gamitin ang kanilang airbase para magsagawa ng strike sa Iran sa digmaang ito. Mahalagang ulitin, ito ang unang beses na nangyayari ito. Sa ngayon, inaatake ang Saudi Arabia. Dati, hindi pinapayagan ng mga ito ang US military na gamitin ang kanilang base at airspace laban sa Iran. Pero ngayon, nagbabago na yon. At ang dahilan kung bakit malaking bagay ito ay, syempre, ibig sabihin nito
na mas marami pang mga bansa sa Gulpo ang nagbabago kung paano sila tumutugon sa pag-atake ng Iran. At sandali, isipin mo lang. Para sa akin, wala talagang saysay kung bakit gumaganti ang Iran laban sa mga bansa tulad ng Saudi at Qatar. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, hindi naman nila binigyan ng pahintulot ang Estados Unidos na gamitin ang mga base at airspace nila. Bukod pa rito, tiyak narinig yung ang balitang binomba ng Israel ang gas field ng Iran sa Persian Gulf. Bilang ganti, binomba ng Iran ang gas field ng Qatar sa Persian Gulf na walang saysay dahil hindi magkaibigan ng Qatar at Israel. Galit pa nga sila sa isa't isa. Kung binobomba ng Israel ang gas field ng Iran, bakit okay lang gantihan ng Iran ang Qatar sa pamamagitan ng pambobomba ng gas field nito? Sana malinaw ito. Akala ko nasagutan natin ang tanong na ito noong unang digmaang pandigdig nang inatake ng Alemanya ang Belgium para habulin ang Pransya. Sabi ng lahat na mali ang ginawa ng Alemanya na sakupin ang neutral na Belgium para lang sakupin ang Pransya. Isa ito sa mga pangunahing aral ng unang digmaang pandigdig. Tama ba? Ngayon, pilit pinapangatwiranan ng ilan ang pag-atake ng Iran sa oil field ng Qatar. Kahit Israel ang umatake sa oil field ng Iran. Pakiramdam ko, walang nakakaisip na hindi ito pagganti. Terorismo lang ito. Parang gusto lang nilang iparamdam sa lahat ng sakit, kahit sa mga bansang hindi kakampi ng Israel. Heto pa, may isa pang hindi maintindihan sa digmaang ito. Sa pagkakataong ito, galing ito sa Estados Unidos. Inaalis na ng US ang mga parusa sa Iran para maibsan ang presyon sa merkado ng langis. Ayon kay kalihim ng pananalapi Scott Bessant, ito ay isang panandaliang solusyon para magdala ng langis sa mga pamilihang nahihirapan na yon. Para lang ito sa langis ng Iran na nasa dagat na yon. Ngayon, sinabi ni Bessant na mahihirapan ng Iran na aktual na makuha ang pera na sinasabing makukuha nila mula sa mga bentang ito. Para sa akin, hindi ito makatwiran. Kung hindi rin makukuha ng Iran ang pera, bakit pa nila ibebenta ang langis o pansinin ang pagtanggal ng parusa? At dito, may mga dagdag na detalye na nagpapalito sa desisyong ito, lalo na para sa mga Amerikano. Ayon sa Axios, malamang nakikita ang Iran ng $14 na bilyong mula sa pag-alis ng mga parusa na sinusubukang ipaliwanag ng kalihim ng pananalapi na hindi raw pakikinabangan ng Iran. Sa totoo lang, ang $14 na bilyong ay napakalaking tulong para sa isang rehimen na kasalukuyang nasa gitna ng digmaan. Bukod dito, unang beses muling bibili ng langis ang US mula Iran simula 1946. Unang beses ito sa 30 taon at nagaganap habang may digmaan laban sa Iran. Madaling sabihin na pinopondohan ng Estados Unidos ang digmaan laban sa sarili sa pagsuporta sa langis ng Iran. May ilang update din tayo tungkol sa militar. Narito ulit ang buong pahayag mula kay Commander ng Central Command, Admiral Brad Cooper. Pakinggan ninyo. Kumusta? Ako si Admiral Brad Cooper, Commander ng US Central Command. Narito para sa ika-4 kong update sa Operation Epic Fury. Sa ika-22 araw ng labanan, patuloy na gumagawa ng matapang na hakbang ang puwersa ng US at mananatili sa plano para tuluyang alisin ang kakayahan ng Iran na magpakita ng lakas sa labas ng teritoryo nito. 2 araw o nakalipas, inilunsad ng US Army ang pinakamahabang field artillery strike sa kasaysayan ng pakikidigma ng Army gamit ang precision strike missiles. Sinira ng pag-atake ang mga pasilidad militar ng Iran at ipinakita ang walang katapat na abot at bagsik ng militar ng US. Malaki ang nabawas sa lakas ng Iran nitong 3 linggo. Sinisira namin ang libu-libong missile, advanced na attack drone at buong hukbong dagat ng Iran na ginagamit nila sa panggugulo ng pandaigdigang paglalayag. Hindi na pumapalaot ang kanilang hukbong dagat, hindi na lumilipad ang kanilang mga tactical na eroplano at nawala na rin ang kakayahan nilang magpakawala ng mga misail at drone sa mataas na bilang gaya nung simula ng labanan. Malinaw ang aming progreso. Pinananatili ng mga puwersa ng US ang kanilang pang-inhibabaw sa himpapawid ng Iran na nakapagsagawa na ng mahigit 8,000 combat flights. Ang ating mga crew sa himpapawid ay nagpapakita ng pambihirang galing sa buong labanan mula sa mga tanker hanggang sa mga fighter at bomber, pati na rin ang mga eroplanong nakabase sa lupa at sa aircraft carrier na gumagawa ng napakahusay na trabaho. Pinapalawak ng mga tanker ang ating abot para mapanatili natin ang presyon sa kalaban. Ang mga fighter at bomber ay nagsasagawa ng tumpak na pag-atake sa ating mga pangunahing target. Masiglang naghahanap ng banta ang mga piloto natin sa lahat ng larangan. Hinahanap at pinupuksa agad ang mga target. Tinaman na natin ang mahigit 8,000 target militar,
kabilang ang 130 barkong Irani, pinakamalaking pagwasak ng hukbong dagat sa 3 linggo mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ang aking operasyon na pagtatasa ay nananatiling ang kakayahang pandigma ng Iran ay patuloy na humihina habang pinalalakas natin ang ating mga opensibang pag-atake. Habang pinananatili ng US ang malakas na opensiba, nais kong kilalanin ang ating mga tagapagtanggol sa impapawid na nagsasagawa ng magkakaugnay na depensa laban sa mga pag-atake ng Iran. Naitayo natin ang pinakamalawak na depensa sa impapawid sa buong mundo sa gitnang silangan na yon. Ito ay dahil sa mga taon ng pamumuhunan kasama ang ating mga kaalyado at katuwang upang makabuo ng matatag at pinagsama-samang arkitektura ng depensa laban sa mga misil sa impapawid. Mahigit 10 taon nang may mga librong na isulat tungkol sa depensa sa impapawid ng gitnang silangan at ngayon ay aktibo pa rin ito. Ang ating mga katuwang sa Gulpo, lalo na, ay nagtanggol laban sa libu-libong pag-atake ng drone mula sa Iran, isang malinaw na patunay ng lakas ng ating mga pagkakaisa habang tayo ay nagtutulungan. Patuloy tayong nakatutok sa pagbuwag sa banta ng Iran na matagal nang humahadlang sa malayang kalakalan sa Strait of Hormuz. Halimbawa, nitong linggo, nagbagsak tayo ng maraming 5,000 libra na bomba sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa sa baybayin ng Iran. Gamit ng Iran ang hardened underground facility para lihim mag-imbak ng mga anti-ship cruise missile, mobile missile launcher, at iba pang mapanganib na kagamitan sa pandaigdigang paglalayag. Winasak namin ang pasilidad, pati ang intelligence support site at missile radar relay na ginagamit sa pagsubaybay ng mga barko. Nabawasan ang banta ng Iran sa kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz at patuloy naming tutugisin ang mga target na ito. Noong simula ng kampanya, nagpadala ako ng liham para sa higit 50,000 Amerikanong sundalo na tumutulong sa Operation Epic Fury. Para sa tropang nasa gitnang silangan, inuulit ko ang 3 mahalagang punto. Una, manatiling mabagsik. Nasa atin ang momentum. Pangalawa, maging mahusay na kasama sa koponan. Patuloy na magmalasakit sa isa't isa. At pangatlo, patatagin ang determinasyon. Tayo ay nakatayo sa balikat ng mga Amerikanong bayani na naging kod ng may tiyaga, tapang at danggal. Umangkla kayo sa inyong pagsasanay. Ito ang pinakamahusay sa mundo. Sobrang ipinagmamalaki ko ang ating mga mandirigma at alam kong ganun din ang sambayan ng Amerikano. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.